Ipapakilala ko sa inyo ang bansang Cambodia. Ang mga tekstong Budista, komentaryo at reliyosong tula ay bumubuo ng malaking bahagi ng mga sinaunang panitikan ng Cambodia. Ang pagpapalaganap at pagpapanatili ng Budismo sa lugar ay lubos na nakakatulong sa mga teksto ito. Pagpapakilala sa bansa ang isang malakas na pamanang panitikan ay umiiral sa Cambodia. Kadalasan, naimpluwensyahan ng mga estilong pampanitikan ng India at Thai. Gayunpaman, sa kasaysayan, maliit na porsyento lamang ng populasyon ang marunong bumasa at sumulat, nang nagpahirap sa maraming tao na basahin ang katutubong panitikan. Alam ng karamihan ng ang mga kwento ng mga classical ng epiko, bayani tulad ni niyang Kake, pati na rin ang Jataka Tales ng naglalarawan ng mga pangyayari sa buhay ng Buddha. Lahat ng mga kwentong ito ay regular na na-broadcast sa radyo at available sa anyo ng comics. Kilala rin ang mga kwentong bahay ng Regang Preng, ang tradisyonal na konserbatibong panitikan ng Cambodia ay na-impluwensya ng kanluran sa mga taong 1960 hanggang 1970. Gayon din ang mga kabataan, urbanisadong elite na nagbasa nito. Ang panitikan tula, sinig visual at sinehan ay nagsisimulang magpakita ng pandaigdigang panlasa at hula. Bago natin ito ngayon, ang napakaganda kwento ng Priya ko, Priya Kayo, na ating unang pag-usapan. Ilalathala muna po natin ang mga kasapi ng book fair na ito. At ito ay sina AJ de Guzman, Miguel V. L. Hycrem, Rashid Chase P. Villegas, Andre Avian M. Santos, Maxima Siyeng B. Gomez, at si Hannah Faye Zoe S. Bruno. Maraming salamat, Sean. Kagaya ng nabanggit, may mga akda ang Cambodia na talaga namang nakakapang-akit. Isa na dyan ang Preya Ko, Preya Kayo, na isinalin sa Sacred Ox at Sacred Gem. Sa Khmer, ito ay isang kilalang alamat sa Cambodia tungkol sa dalawang magkapatid na lalaki na nagmula sa Cambodia. Si Preya Ko, isang baka ang nakakatandang kapatid, at si Preya Kayo, isang lalaki na ang nakababata. Si Preya Ko ay isang supernatural na makapangyarihang tao. Ang kanyang tiyan ay nagtataglay ng mga mahahalagang bagay na labis na hinahangad ng mga tao. Parehong sagradong kapatid ay naisip nagbibigay ng kapayapaan at kayamanan sa reliyon, kung saan sila'y nakatira. Sa kultura ng Cambodian, ang alamat ng Preya Ko, Preya Kayo ay lubos na kilala. Ang kwento ay isinalin sa ilang paraan, kagaya ng sa bibig, sa pagsulat, sa pelikula, at marami pang iba. Ang kaakit-akit ng mga kapatid ay lubos na iginagalang ng mga taong Khmer. Sa ilang mga dambana sa buong bansa, mayroon ng Cambodian ng mga estatwa ng Preya Ko at Preya Kayo. Sila'y nagbabantay sa teritoryo kanilang iniwan, ngunit hindi kailanman iiwan. Isang babae ang nananaginip isang araw na nakasuot siya ng singsing na diamante na biglang nagpawala sa kanya. Hiniling ng ginang na dalhin siya ng kanyang asawa sa isang manghuhula upang maipaliwanag ang kahulugan ng panaginip. Ikinuwento ng asawa sa manghuhula ang kwento at sinabing hindi lahat ng mga hula ay paborabol. Mahigpit niyang binalaan ng asawa na huwag ubusin ang berdeng mangga. Baka magkaroon siya ng malalang aksidente. Dahil sa pananabik siya'y nagpakuhat sa ama ng mangga. Ngunit hindi naigawa at sarili umakyat ng puno. Sa pagkuha ng ina ng mangga, sa sangay ng puno siya'y nahulog. Isang araw, nakasalubong ni Preya Ko ang isang napakagandang dilaga na naliligo sa isang lawa isang araw nang siya'y namamasyal. Siya ay si Neyang Po, anak ng isang Khmer king. Nagkaibigan ng dalawa pagkatapos ng kanilang hindi inaasahang pagtatagpo. Ang hari ng Siam ay humiling
ng isang sabong sa pagitan ng dalawang bansa na nagpakita ng isang mahirap na sitwasyon para sa pinuno ng Khmer sa sandaling ito. Ang tulong ni Priako na maging isang malakas sa kabila ng paulit-ulit na kahilingan ng Haring Siam sa Kalabaw. Ang pagbabagong anyo ni Priako bilang isang makapangyarihang kalabaw ay naging sanhi ng pagkatalo ng Siamese. Babasa ng akdang ito, naisip mo ba kung gaano kahirap ang maging isang ina? Lalo na kung sila ay merong mga ninanais na kainin. Paano ba ang magmahal sa isang babae na hindi mo masyadong kabantay sa lipunan? Mamahalin mo ba ito ng lubusan? Kagaya ng pagmamahal ni Priako at Liang Hu. Kung ito ang genre na nais mong basahin, ito ay para sa iyo. Ang Priako at Priakeo. Salamat, Ginoo. Tunay na ang panitikan ng Cambodia ay kay ganda at katangi-tangi. Ako si Binibining Hana at ating pag-uusapan ang tulang tinatawag na Dimker. Sila ay may mahabang tradisyong literatura na higit na nakabatay sa mga anyo ng pampanitikan Indian at Thai. Katunayan, ang tanyag na epikong tula na tinatawag na Dimker ay kanilang sariling bersyon mula sa Indian na Ramayana na kanilang binibigkas, inaawit at isinasayaw sa maraming siglo. At sa mahabang panahon, ang mga Cambodian ay nakabuo ng kakaibang kultura at sistemang di pangkaraniwan at paniniwala. Upang lubos na maintindihan ang kahalagahan ng nilalaman ng epikong unang nabanggit, halina't ating pag-usapan ang mayamang panitikan handog sa ating ng mga taga-Cambodia. Sa akdang ito, sina Priarim at kabiyak niyang si Prinsesa Seda ang mga nangungunang karakter na ating matutunghayan. Sa unang bahagi, namayani ang labis na kalungkutan ni Priarim tulad ng mga panghuhusga at sa kamalyang hindi siya ang may gawa. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kanyang pakikipaglaban. Sumunod naman dito ang pagdukot sa kanyang prinsesa ng isang Ravana. At sa mahabang panahon ng pakikipagtuos sa mga salarin, nakamit din ni Priarim ang kaligtasan ni Prinsesa Seda sa tulong ng ilang mga kaibigan. Pagkamat naging maayos sa umpisa, ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unti naging malamig ang kanilang pagsasama bilang magkabiyak at nagdulot ito sa prinsesa na magpakalayo-layo. Ngunit sadyang itinadhana ang dalawa na magsama at magmahalan. At mula rito, muling nabuo ang minsang nawasak na pag-ibig. Sa huli, ang pagkakaroon ng malawak na pangunawa, tiwala at wagas na pagmamahal ang siya pa ring tunay na batayan ng lubos, puspos at ganap na pagsasama tulad din na Priarim. Ang puso may nagtataka, nalilito o di kaya nawawala sa larangan ng pag-ibig. Ngunit, halina't ating buksan ang mundo ni na Priarim at Prinsesa Seda upang muli nating makita at maranasan ang singkat na pagmamahal at tamis ng may minamahal. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ay si Andre Fabian M. Santos at ngayon magtatalakay ako ng Tumtiv. Ito ay isang sikat na Cambodian love story na parang Romeo at Juliet. Tungkol ito sa dalawang magkasintahan, sina Tum at Tiv, na ang pag-iibigan ay nahaharap sa malaking hamon dahil sa makaibang pinagmulan. Ang kwento ng Tumtiv ay hindi isang alamat o gawa-gawang kwento lang. Ito ay batay sa isang tunay na kaganapan na naganap sa hindi kilalang panahon ng Lonvek ng Cambodia na nagsimula noong 1431 at sumunod sa pagtatapos ng sikat na panahon ng Angkor. Ang Tumtiv ay isang tradisyonal na Khmer na kwento ng pag-ibig na umiikot sa ipinagbabawal ng pag-iibigan ni Tum, isang bata mula sa isang abang background, at Tiv, isang batang babae mula sa isang mayamang pamilya. Sa kabila ng kanilang malalim pagmamahal sa isa't isa, pilit silang pinaghihiwalay ng mga pamantayan ng lipunan at ng arranged marriage ni Tiv.
Tinutuklas ng kwento ang mga tema ng pagkikibaka ng mga uri, mga inaasahan ng lipunan, at walang hanggang pag-ibig na nagtatapos sa trahedya dahil hindi na magkasama sina Tum Dapat mong basahin ang Tumtiv para malaman ang tungkol sa Cambodia, isang nakakaintig na kwento ng pag-ibig at kung paano minsan nagpapahirap sa pag-ibig ang mga panuntunan. Ito ay isang lamang kwento na gusto ng maraming tao dahil ito ay tungkol sa pag-ibig at mga hamon. Ako si Chase at ang pag-uusapan ko ngayon ay ang akda na First They Killed My Father. Noong nasa kapangyarihan ang rehiyeng Khmer Rouge sa Cambodia, isinulat ni Long Yung ang kanyang tula na First They Killed My Father. Kung gayon, tila si Long Yung ay isang lakas loob na maaaring makitang mag-ambag ng kwento ng pag-ahon mula sa matinding karanasan at pag-asa. Ang First They Killed My Father ni Long Yung ay isang makapangyarihang aklat tungkol sa kanyang buhay sa ilalim ng Khmer Rouge sa Cambodia. Ipinakita nito ang kanyang personal na karanasan bilang isang bata na saksi sa malupit na karanasan at pamumuno ng nasabing rehimen. Sa aklat, isinalaysay niya ang mga pinakamahalagang pangyayari tulad ng pag-alis ng kanilang pamilya mula sa kanilang tahanan, ang mga pagsubok na kanilang hinarap at pag-asa na nagpanatili sa kanilang buhay kahit na sa kabila ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng kanyang aklat, naging tinig ni Long Yung para sa mga biktima ng digmaan sa Cambodia at nagbigay liwanag sa mga pangyayari na malamang ay hindi alam ng marami. Ipinakita niya na ang kanyang lakas at determinasyon ang nag-udyok sa kanyang na maging tagapagsalaysay ng mga pangyayari nito. At sa wakas, sa kabila ng kadiliman ng kasaysayan ng Cambodia, may mensahe ng pag-asa. Mabibigyan ka ng mas malalim na pag-unawa sa mga kaganapan sa Cambodia noong panahon ng Khmer Rouge sa pagbabasa ng First They Killed My Father ni Long Yung. Ipinakita ng aklat na ang pag-asa at lakas ng loob ng tao ay maaaring magtagumpay kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon at maaari itong magtagumpay. Ito ay isang halimbawa ng makabuluhang akda na magsisilbing inspirasyon para sa mga tao hanapin ang liwanag sa gitna ng kasaysayan. Ang Angkor and the Khmer Civilization, Ancient Peoples and Places. Ito ay isang aklat o akdang nagbibigay diin sa kasaysayan at kabihasanan ng Angkor at ng mga Khmer, isang sinaunang kabihasanan sa Timog Silangan Asya. Ang Angkor ay isang makasaysayang pook sa Cambodia na kilala sa mga natatanging estruktura at arkitektura, kabilang ng mga templo tulad ng Angkor Wat. Ito ay sinulat o inakda ng isang kilalang aktor o eksperto sa kasaysayan at kultura ng Angkor at ng mga Khmer Civilization. Sa akdang ito, maaari makikita ang mga detalyadong pag-aaral, pagsasalaysay at pagsusuri sa kung paano nabuo at yumabong ang kabihasang Khmer, pati na rin ang mga kaganapan, tao at kultura sa Angkor noong mga panahong iyon. Ang mga klasikong panahon Khmer ng mga hari ay namumuno sa kanilang kinamulatang Hindu at bahagi Budhistang impyerno mulang AD 802 ng higit sa 5 siglo. Nakita sa panahong ito ang pagtatayo ng maraming obra maestra sa arkitektura, kabilang ang malaking kabisera ng lungsod ng Angkor, na may kahanga-hangang Angkor Wat, ang pinagmamalaking relihiyong istruktura sa mundo. Huwag palampasin ang pagkakataon ng tuklasin ang yaman ng kasaysayan at kultura ng Angkor at kabihasang Khmer.
Ang akdang ito ay magbibigay ng mas malalalim na pangunawa sa kaharian ng mga templo at misteryo ng sinaunang. Huwag palampasin ang pagkakataon ng tuklasin ang yaman ng kasaysayan at kultura ng Angkor at kabihasang Khmer. Ang akdang ito ay magbibigay ng mas malalalim na pangunawa sa kaharian ng mga templo at misteryo ng sinaunang Cambodia. Ako po si Alhiker Miguel at ibabahagi ko ang pagwawakas ng aming book fair. Ang mga sinaunang panitikan ng Cambodia ay may malaking bahagi sa kanilang kultura, kung saan makikita natin ang tekstong Buddhist, komentaryo at relihiyosong tula. Ang Budismo ay nagbibigay ng mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mga ito. Isa sa mga kilalang alamat sa Cambodia ay ang kwento ng Preah Keo, isang lalaki na nagdadala ng kapayapaan at kayamanan sa kanilang rehiyon. Mayroon ding kwentong nagpapakita ng kahalagahan ng mga manghuhula at mga pamahiin, kung saan isang mag-asawa ang nagpunta sa manghuhula dahil sa isang panaginip tungkol sa singsing na diamante. Ipinakita ng kwento na ito ang pagkakaroon ng mapalad na anak. Isa pang sikat na kwento ay ang Tumtiv, isang pag-iibigang nahaharap sa mga pagsubok dahil sa magkaibigan pinagmulan. Ita rin sa kasaysayan ng Cambodia ang kaharian ng mga templo, partikular ang kahanga-hanga Angkor Wat na isa sa mga pinakamalaking relihiyosong istruktura sa mundo. Ito ay nagpapakita ng kayamanan ng kultura at kasaysayan ng kabihasang Khmer. Sa kabuuan, ang mga tekstong ito ay nagpapakita ng yaman ng kasaysayan at kultura ng Cambodia, kung saan ang Budismo ay naglaro ng mahalagang bahagi sa pagpapahayag ng kanilang mga alamat at kwento.